Napag-isipan niyo na ba kung bakit, kung kailan pinakahigpit ang inyong drag, tumpa kayo mas madalas mawalan ng ista? Isang malaking kabalintunaan, hindi ba? Akala ng marami kapag nakalakang reel, walang kawalaang huli. Pero ang totoo, ito ang mismong dahilan kung bakit kayo umuuwing luhaan. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang isang nakasanayang pagkakamali na ginagawa nyo bago pa man kayo magsentak. Ipapakita ko sa inyo ang isang hindi inaasahang katotohanan tungkol sa mekanismo ng inyong pamingwit na babago sa pananaw nyo sa pang-ingista. Gusto kong malaman bago tayo magsimula. Naniniwala ba kayo na dapat laging sagad ang higpit ng drag para hindi makatakbo ang ista? Ilagay nyo ang sagot nyo sa comments at tingnan natin kung magbabago ang isip nyo pagkatapos nito. Napakahalaga ng paksang ito para sa ating mga manginista dahil madalas nating sinisisi ang kalidad ng ating tali o ang nipis ng ating kawil kapag nakawala ang ista. Ang nakasanay ang paniniwala, lalo na mula sa mga naunang henerasyon, ay hindi dapat binibigyan ng pagkakataong makatakbo ang ista. Kapag kumagat, kalad ka rin agad papunta sa pampang o sa bangka. Dahil sa lumang kaisipang ito, maraming mangingisda ang isinasagad ang higpit ng kanilang drag bago pa man maghagis ng pain. Taon-taon, paulit-ulit na ginagawa ang parehong pagkakamali at taon-taon din silang nagtataka kung bakit napapatid ang kanilang linya sa unang segundo pa lang ng laban. Isipin niyo ang ganitong sitwasyon sa isang tahimik na umaga sa lawa. Maaga kayong gumising bago pa man sumikat ang araw at malamig pa ang simoy ng hangin. Tahimik ang buong paligid at ang tanging naririnig nyo lang ay ang mahinang paghampas ng alon sa gilid ng inyong bangka. Hawak nyo ang inyong paboritong kagamitan, nakatitig sa kalmadong tubig, naghihintay ng tamang pagkakataon na may sumunggab sa inyong pain. Walang ibang tao, kayo lang at ang kalikasan na naghihintay sa isang malaking huli. Maya-maya pa, biglang gumalaw ang dulo ng inyong pamalo. Isang mahinang kalabit, tapos isa pa, hanggang sa bumigat ang linya. Bumilis ang tibok ng puso nyo dahil alam nyong malaki ang nasa ilalim. Sa sobrang pananabik, hinigpitan nyo ng husto ang hawak sa pamalo. At nang maramdaman nyo ang matinding paghila, ginawa nyo ang pinakamalakas na sintak na kaya ng inyong mga braso. Subalit, sa halip na maramdaman ang bigat ng ista na lumalaban, nakarinig kayo ng isang matalim na tunog. Isang malakas na lagitik ng tali, at pagkatapos, biglang gumaan ang inyong pamalo. Napatid ang tali at nawala ang isda. Naiiwan kayong nakatulala at inis na inis. Ang hindi nyo alam, nakalak ng maigi ang drag nyo bago pa man kayo magsentak. Ang paglock ng drag bago magsentak ay isang napakalaking sugal na madalas ay kayo ang talo. Kapag kumagat ang isda at ginawa nyo ang inyong malakas na paghila, mayroong bigla ang buhos ng puwersa na dumadaloy mula sa inyong mga kamay papunta sa pamalo, diretso sa inyong tali at pababa sa mismong kawil. Kung nakalock ang inyong drag, walang pupuntahan ng labis na puwersang ito. Walang mekanismo na sasalo sa biglaang tensyon. Ang kinalabasan, ang inyong tali ang sumasalo ng 100% ng puwersa ng inyong sentak at ng sabay na pagigkas ng isda palayo. Kahit gaano pa kamahal o katibay ang inyong linya, meron itong hangganan. Ang drag ng inyong reel ay ginawa ng mga inhinyero para magsilbing preno na dumudulas kapag sumobra na ang bigat o puwersa. Kapag isinara nyo ito ng tuluyan, tinatanggal nyo ang kaisa-isang proteksyon ng inyong kagamitan laban sa biglaang pagkabigla ng linya. Ito ang dahilan kung bakit maraming magagandang pagkakataon ang nasasayang dahil lang sa isang simpleng pagkakamali sa pag-ikot ng drag knob bago ihagis ang pain. Marami sa atin ang lumaki sa turo ng mga naunang mangingisda na kapag malaki ang isda, hindi dapat ito pinapaikot. Ang turo nila ay higpitan lahat para makontrol agad ang sitwasyon. Ngunit kailangan nating basagin ang lumang paniniwalang ito dahil nagiba na ang mga materyales na gamit natin ngayon. Noon,
Ang mga tali ay gawa sa materyales na may likas na kakayahang mabanat ng husto bago mapatid. Kapag nagsentak sila gamit ang lumang klaseng tali, ang mismong tali ang nagsisilbing shock absorber o tagasalo ng puwersa. Ngayon, karamihan sa atin ay gumagamit na ng mga makabagong braided line. Ang mga taling ito ay halos walang kakayahang mabanat kahit katiting. Napakatibay nito, pero napakabilis din nitong mapatid kapag nabigla. Kung gagamitin nyo ang lumang diskarte na i-lock ang drag habang gumagamit ng makabagong walang banat na tali, para kayong nagmamaneho ng mabilis na sasakyan na walang seatbelt at biglang bumangga sa pader. Ang pagkabigla ay diretsong sisira sa pinakamahinang bahagi ng inyong kagamitan. At kadalasan, ito ay ang buhol ng inyong tali. Pag-usapan natin ang mismong sandali ng sentak o ang hookset. Ito marahil ang pinaka-nakakasabik na bahagi ng pangingista. Yung tipong naghihintay kayo ng 3 oras sa ilalim ng init ang araw at biglang nakita niyong lumubog ang inyong palutang o bumatak ang inyong dulo ng pamalo. Sa sandaling yon, umaakyat ang adrenaline sa inyong katawan. Ang likas na reaksyon ng ating utak ay hilahin ang pamalo ng napakalakas para siguraduhin tatarak ang kawil sa bibig ng isda. Pero tingnan natin ang pisika ng sitwasyon. Kapag ginawa nyo ang malakas na pagsentak at nakasara ng maigi ang inyong drag, ang dulo ng kawil ay babangga sa matigas na buto sa bibig ng isda. Kung hindi bumaon ang kawil, ang buong puwersa ng paghila ay babalik sa tali. Dahil walang ibinibigay na luwag ang reel, ang puwersa ay tataas sa antas na mas malakas pa sa kapasidad ng inyong linya. Dito na nagaganap ang pamilyar na tunog ng pagkaputol. Kung ang drag nyo sana ay may kaunting luwag, sa oras na marating ang pinakamataas na puwersa ng sentak, iikot ng kaunti ang reel at ililigtas ang inyong tali mula sa pagkaputol habang patuloy na ibinabaon ang kawil. Hindi lang ang inyong tali ang nasa panganib kapag nakasarang maigi ang inyong drag bago magsentak. Isipin nyo rin ang inyong pamalo. Maraming mga mangingisda ang nagtataka kung bakit bigla na lang nababali ang kanilang paboritong pamalo kahit na nasa tamang posisyon naman sila habang humihila. Ang mga makabagong carbon fiber na pamalo ay sadyang ginawa para maging magaan at matigas upang madali niyong maramdaman kahit ang pinakamahinang kagat ng isda. Pero ang katigasang ito ay nangangahulugan din na hindi nila kayang tanggapin ang biglaang pagkabigla ng walang tulong mula sa inyong reel. Kapag nagsentak kayo sa isang malaking isda na biglang lumangoy palayo at walang ibinibigay na tali ang inyong nakalock na drag, ang buong puwersa ay mapupunta sa gitnang bahagi ng inyong pamalo. Ang pamalo ay may limitasyon din kung hanggang saan ito pwedeng bumaluktot bago tuluyang bumigay ang materyales nito. Ang maayos na pagset ng drag ay para ring paglalagay ng insurance sa inyong mahal na kagamitan. Sinisiguro nitong hindi kayo uuwing may hawak na putol na kawayan. Madalas ko ring makita sa mga kapwa ko, mangingisda ang isa pang nakakalungkot na epekto ng sobrang higpit na drag. Ito yung pagkakataon na matagumpay nilang naisentak ang pamalo, hindi napatid ang tali, at hindi rin nabali ang pamalo. Buong lakas nilang nilabanan ng isda sa loob ng ilang minuto. Pero pag-ahon ng kanilang pain sa ibabaw ng tubig, laking gulat nila nang makitang diretsyo o tuwid na ang kanilang kawil. Yung kawil na dapat ay hugis titig J ay naging tuwid na parang karayom. Bakit ito nangyari? Dahil noong ginawa nila ang sentak habang nakasara ang drag, ang kawil ay tumama sa matigas na bahagi ng bibig ng isda. Sa kawalan ng tigil o luwag mula sa reel, ang patuloy na paghila at ang bigat ng isda ay puwersahang binuksan ang bakal ng kawil. Kapag ang drag ay nakatakda sa tamang higpit, magbibigay ito ng kaunting tali bago pa man maabot ang puwersang kinakailangan para mabaluktot ng tuluyan ang bakal. Laging tandaan na ang bawat parte ng inyong kagamitan ay may hangganan ng tibay. Paano nga ba natin malalaman kung tama ang higpit ng drag bago tayo maghagis ng pain? Ang tamang timpla ay nakasalalay sa isang simpleng pagsubok na dapat ay bahagi na ng inyong nakasanayan bago magsimula.
Bago nyo pa man isawsaw ang paint sa tubig, hawakan ang tali sa unahan ng inyong reel. Subukan nyong hilahin ito gamit ang inyong mga kamay. Kung hindi nyo mahila ang tali, kahit na ginagamitan nyo na ng puwersa, ibig sabihin ay nakalock ang drag nyo. Ito ang pinakamapanganib na posisyon. Kung napakadali naman itong mahila na parang nag-aalis lang kayo ng sinulid, masyado itong maluwag at hindi babaon ang inyong kawil kapag nagsentak kayo. Ang hinahanap nating tamang higpit ay iyong kailangan yung gumamit ng katamtamang lakas bago nyo mapatakbo ang reel. Dapat ay may nararamdaman kayong matibay na resistensya bago ito magsimulang tumunog at magbigay ng tali. Sa ganitong setting, may sapat na lakas para bumaon ang kawil sa bibig ng isda. Pero may sapat din na luwag upang hindi mapatid ang linya kung sakaling magwala ang malaking huli. Para sa mga gumagamit ng bait casting reel, merong isang napakagandang diskarte na pwede niyong gawin upang masigurong ligtas ang inyong sentak. Ito ay ang paggamit ng inyong hinlalaki. Dahil ang spool ng bait caster ay madaling maabot ng inyong daliri, maaari niyong ilagay ang drag sa katamtamang luwag lang. Kapag naramdaman niyo ang kagat at handa na kayong magsentak, simpleng idiin ng mabuti ang inyong hinlalaki sa ibabaw ng spool upang mailak ito pansamantala. Sa sandaling gawin niyo ang mabilis na paghila at bumaon ang kawil, agad niyong luwagan ang diin ng inyong hinlalaki. Sa paraang ito, manumano niyong kinokontrol ang puwersa. Kapag biglang nagpumiglas ng malakas ang isda, ang nakaset na katamtamang drag ang aako sa sitwasyon dahil nakaangat na ang inyong daliri. Isa itong mataas na antas ng pagkontrol na nagtatanggal ng pangangailangang ilak ang mismong makina ng inyong reel. Nanggangailangan ito ng sanay na pakiramdam, pero kapag nakuha nyo ang tamang tiempo, napakalaki ng maitutulong nito. Isang malaking pagkakamali rin ang isipin na ang nakalock na drag ay katumbas ng mabilis na pagahon sa isda. Sa totoong buhay ng panginista, ang reaksyon ng isda ay direktang nakadepende sa kung ano ang nararamdaman nito sa kabilang dulo ng linya. Kapag nakakaramdam ang isang malaking isda ng matigas at walang awang paghila na hindi nagbibigay kahit isang pulgada, lalo itong magpapanik. Ang likas na ugali ng mga malalaking isda kapag nakaramdam ng sobrang sakit at puwersa ay ang magwala ng buong lakas at bilis. Sa pagkakataong ito, nila ginagamit ang kanilang buong bigat para pumiglas. Kung nakalock ang inyong drag, ibinibigay nyo sa isda ang perpektong sitwasyon para sirain ang inyong gamit. Subalit, kung ang inyong drag ay may kaunting luwag na nagpapapahintulot sa kanila na tumakbo ng kaunti habang nakakaramdam pa rin ng tensyon, mas madali silang mapagod. Niloloko nyo ang isda na akalain nitong nakakatakas siya, habang sa katotohanan ay pinapagod nyo lang siya gamit ang preno ng inyong reel. Tingnan nating halimbawa ang isang sitwasyon kasama ang isang kaibigang mangingisda. Sabihin nating magkatabi kayong dalawa sa isang pantalan. Siya ay naniniwala na dapat laging mahigpit ang drag. Kayo naman ay natutunan na ang kahalagahan ng tamang timpla nito. Parehas kayong nakaramdam ng kagat ng sabay. Parehas kayong nagsentak ng buong lakas. Ang kaibigan nyo, dahil nakalock ang reel niya, ay nakaranas ng matinding pagkabigla na halos magpabitiw sa kanya ng pamalo bago napatid ang tali niya pabalik sa kanyang mukha. Kayo naman, nang magsentak kayo, nakarinig kayo ng maikling tunog ng drag na umikot ng bahagya. Yung maikling tunog na yon ay ang sandali na sumobra ang puwersa ng inyong sentak at sinalo ito ng inyong kagamitan. Pagkatapos ng maikling pag-ikot, patuloy niyong naramdaman ang mabigat na pagpalag ng isda sa ilalim. Nakapagbaon kayo ng kawil ng maayos habang ang kaibigan nyo ay nagpapalit na ng bagong tali at nagmumura sa tabi nyo. Yan ang halaga ng isang simpleng paghahanda. Ang isa pang rason kung bakit inilalock ng marami ang kanilang drag ay ang takot. Ang simpleng takot na baka pumasok ang isda sa mga sangga, sa mga bato, o sa mga haligi sa ilalim ng tubig kapag binigyan ito ng kalayaang lumangoy. May punto naman ang pangambang ito. Kung minsan,
Kinakailangan nating pigilan ng husto ang isda upang hindi ito makapunta sa lugar na puputol sa ating tali. Pero ang solusyon ay hindi ang pag-lock ng drag bago magsentak. Ang solusyon ay ang tamang pag-adjust ng drag habang nagaganap na ang laban. Ang sandali ng pagsentak ay nangangailangan ng kaunting luwag para maging ligtas ang koneksyon. Kapag maayos ng nakabaon ng kawil at ramdam nyo na ang kilos ng isda, doon nyo na pwedeng unti-unting higpitan ng drag kung kinakailangan ninyo itong pigilang makapunta sa mga sanga sa ilalim. Ang pagiging isang magaling na mangingisda ay nasusukat sa kung gaano kabilis ang inyong mga kamay na mag-adjust ng kagamitan habang nakikipaglaban. Kailangan din nating pag-usapan ang kalidad ng mga kawil na ginagamit natin ngayon. Maraming mga baguhang mangingista ang gumagamit ng mga manipis at maliliit na kawil dahil mas madali itong makahuli ng isda na maingat kumagat. Ang problema, ang mga manipis na kawil na ito ay walang kakayahang tumagal sa matinding biglang puwersa. Kung ang drag nyo ay nakasara bago kayo magsentak gamit ang isang manipis na kawil, siguradong bubuka ito na parang kawayan na nahate sa gitna. Ang luwag ng drag ay ang nagsisilbing proteksyon ng inyong mahinang kawil. Ibinababa nito ang pinakamataas na puwersa na mararanasan ng kawil sa isang ligtas na antas. Kaya kahit gumamit pa kayo ng mga maliliit na kawil para sa mga mapanuring isda, maaari nyo pa rin silang maisentak ng buong lakas, basta't sinisiguro nyo na ang inyong reel ay handang magbigay ng sapat na tali para hindi mapuwersa ang bakal. Ipalagay natin na ginagamit nyo ang pinakamagandang klase ng buhol. Halimbawa ay ginawa nyo ang pinakamatibay na FG knot para pag-ugnayin ang inyong pangunahing tali at ang inyong leader. Kahit gaano pa kaperpekto ang pagkakabuhol nyo niyan, ang buhol ang mananatiling pinakamahinang bahagi ng inyong buong sistema. Kapag gumawa kayo ng napakalakas na sentak at nakalock ang drag, ang biglaang paghila ay magdudulot ng init at sobrang kuskos sa loob mismo ng mga hibla ng inyong buhol. Ang kuskos na ito ang unti-unting pumupunit sa tali mula sa loob palabas. Ang isang tamang nakaset na drag ay tumutulong na bawasan ang biglaang pag-init na ito sa buhol sa pamamagitan ng pagpapahaba ng oras ng pagkabigla ng ilang bahagi ng isang segundo. Ang bahagyang pagkaantala na ibinibigay ng umiikot na spool ay sapat na upang iligtas ang inyong perpektong buhol mula sa tuluyang pagkawasak. Subukan niyong pag-aralan ang galaw ng mga profesional na mangingista kapag lumalaban sila sa mga istang kasing laki nila. Mapapansin niyo na bago sila gumawa ng paghila para ibaw ng kawil, palagi nilang kinakapa ang kanilang drag knob. Ito ay dahil alam nila na ang unang 3 segundo ng laban ang pinaka-critical sa lahat. Sa sandaling naramdaman ng malaking isda ang sakit ng kawil, ang unang pag-ikwas nito palayo ay taglay ang pinakamataas na lakas na mailalabas nito. Kung ang drag ay nakasara sa sandaling iyon, tapos ang laban bago pa man ito magsimula, hinahayaan nilang tumunog ang reel sa unang pagtakbo. Ang tunog na iyon ng umiikot na spool, ang pinakamasarap na musika sa tainga ng isang tunay na mangingisda. Hudyat yon na gumagana ng tama ang mekanismo ng kagamitan at ligtas ang kanilang koneksyon sa isda. Kaya huwag kayong matakot kung tumunog ang inyong reel kapag kayo ay nagsentak. Sinasabi ng ilan na hindi sila pwedeng magluwag ng drag dahil sa mabigat na mga pain na ginagamit nila. Lalo na kapag gumagamit sila ng malalaking artipisyal na palaka o mga pangibabaw na pain na nangangailangan ng matinding sentak upang bumaon ang makapal na kawil. May katotohanan ito. Kinakailangan niya ng mas mahigpit na drag kumpara sa paggamit ng maliliit na pain. Ngunit ang mas mahigpit na drag ay hindi nangangahulugang nakalock na drag. Mayroong napakalaking pagkakaiba ang dalawang iyon. Ang mahigpit na drag ay magbibigay pa rin ng tali sa sandaling tumama ito sa haligi ng bato o sa panga ng isang dambuhalang isda. Ang nakalock na drag ay walang sasantuhin. Babasagin nito ang alinmang bahagi ng inyong kagamitan na hindi kakayanin ang tensyon. Kahit na gumagamit kayo ng makakapal na kawil, kailangan pa rin ng inyong sistema ang kahit maliit na porsyento ng luwag
para makaiwas sa tuluyang pagkaputol. Kung nasanay na kayong ilak ang inyong reel sa loob ng maraming taon, maaaring medyo kakaiba sa pakiramdam ang baguhin ang nakasanayan niyong ito. Parang pakiramdam niyo ay kulang ang lakas ng inyong paghila at baka makatakas lang ang isda. Isa itong psikolohikal na balakid na kailangan niyong labanan. Sanayin niyo ang sarili niyo tuwing nasa tubig kayo. Bago kayo maghagis ng pain, hilahin ang tali. Dapat ay sapat lang ang hirap bago tumunog. Sa unang pagkakataon na makahuli kayo ng isda ng may ganitong setting, mapapansin niyo na mas banayad ang pakiramdam sa inyong mga kamay. Mapapansin niyo rin na mas madalang na kayong nagpapalit ng tali o nagbubuhol ng bagong kawil. Ang muscle memory niyo sa pagsentak ay mag-aangkop ng kusa habang natututo kayong magtiwala sa kakayahan ng inyong drag na saluhin ang mga pagkakamali sa pagkabigla. Isang araw ay may kinausap akong isang matandang manginista sa probinsya. Matagal na siyang nanginista sa ilog at napansin kong palagi siyang napuputulan ng tali kapag kumagat ang malaking hito. Tinanong ko siya kung bakit isinasagad niya ang pag-ikot ng takeb ng reel niya bago siya maghagis. Ang sagot niya ay para daw hindi makaikot ang isda at pumasok sa mga kawayan. Ipinakita ko sa kanya kung paano mag-set ng katamtamang drag. Ipinaintindi ko na kapag nagsentak siya habang may kaunting luwag, mas mabilis na babaon ang kawil nang hindi nasusugatan ng tali. Kinabukasan, sinubukan niya ang diskarte. Nagulat siya nang masungwit niya ang isa sa pinakamalaking hito sa ilog nang hindi napapatid ang kanyang simpleng tali. Ito ay patunay na kahit gaano na tayo katagal nangingisda, palaging may puwang para baguhin ang ating nakasanayang pamamaraan kung ito ay makakapagbigay sa atin ng mas magandang resulta. Mabuti ring tandaan na ang drag ay naimbento para sa isang malinaw na dahilan. Ang mga naunang pamingwit ay walang ganitong mekanismo. Kinailangan pang imbuhin ang mga reel na may drag system dahil napansin ng mga unang tao na imposibleng makahuli ng isdang mas mabigat pa sa lakas ng tali nila nang hindi nababali ang kanilang kawayan. Ang drag system ay isa sa pinakamahalagang imbensyon sa mundo ng pangingisda. Bakit natin ito babaliwalain sa pamamagitan ng paglak nito ng tuluyan? Ang paggawa nito ay parang pagbili ng isang mamahaling sasakyan na may pinakamagandang preno at pagkatapos ay tatanggalin mo ang preno dahil gusto mong palaging mabilis ang takbo. Gamitin niyo ang teknolohiya na kasama ng inyong kagamitan. Pag-aralan niyo kung paano gumagana ang mga washer sa loob ng inyong reel na lumilika ng pagkiskis para mapagod ang inyong huli. Habang lumalalim ang inyong karanasan sa pangingisda, maiintindihan niyo na ang bawat galaw ay may kaugnayan sa isa't isa. Ang lakas ng inyong sentak, ang lambot ng inyong pamalo, ang uri ng inyong tali, at ang higpit ng inyong drag ay bumubuo sa isang kumpletong sistema. Hindi pwedeng balewalain ng isa nang hindi naaapektuhan ng iba. Kung plano niyong gumawa ng isang napakalakas na sentak dahil malayo ang pain nyo, obligasyon niyong siguruhin na handa ang drag nyo na sumalo sa labis na puwersang aabot sa dulo ng inyong linya. Mas malayo ang pain, mas malakas na sentak ang kailangan, mas critical ang tamang setting ng drag. Kapag na-master nyo ang balancing ito, mapapansin ninyong halos bihira na kayong mawalan ng isda dahil sa pagkaputol ng tali, at mas nagiging kontrolado ninyo ang bawat sitwasyon tuwing nasa tubig kayo. Sa madaling salita, gawin ninyong bahagi ng inyong ritual ang pag-check ng drag bago ang lahat. Pagtuntun nyo sa bangka o paglapit nyo sa pampang, bago pa man nyo ilawit ang pain, hawakan ang tali at hilahin ito. Siguraduhin na maaari itong tumunog kapag binigyan ng sapat na puwersa. Ang simpleng gawing ito, na tumatagal lang ng marahil 5 segundo, ay magliligtas sa inyo sa araw-araw na pagkabigo na nararanasan ng maraming mangingisda. Huwag niyong hayaan na masira ang inyong magandang araw sa lawa o sa dagat dahil lang sa nakalimutan niyong luwagan ng kaunti ang inyong reel. Maging matalino sa paggamit ng inyong kagamitan. Magtiwala sa kakayahan ng mekanismo nito
At huwag matakot na pakinggan ang matamis na tunog ng umiikot na spool kapag ginawa nyo ang inyong pinakamalakas at pinaka-inaasam na sentak. Kaya bilang pagbubuod, ang pag-lock ng inyong drag bago pa man magsentak ang isa sa pinakamabilis na paraan para mapatid ang inyong tali, mabaluktot ang inyong kawil, at mabale ang inyong pamalo. Ang pinakamalaking pagtuklas dito ay hindi nyo kailangang tapatan ng matigas na puwersa ang paglaban ng isda. Ang totoong sikreto ng mga batikang mangingisda ay ang paggamit ng mekanismo ng reel bilang panalo ng puwersa sa sandali ng inyong paghila. Babaguhin nito ang paraan ng inyong pangingisda dahil simula ngayon, hindi na kayo matatakot na gumawa ng malakas na sentak. Alam niyong ligtas ang inyong kagamitan. Maraming salamat sa panonood ng video na ito mga katropa. Kung natuto kayo ng bago ngayon, pakiclick naman ang subscribe button, i-like ang video, at ibahagi ito sa inyong mga kasamahan. At ito ang tanong ko para sa inyo na gusto kong makita ang sagot sa comments. Ilang beses na kayong naputulan ng tali dahil lang nakalock ng sobra ang inyong reel? Pag-usapan natin yan sa ibaba.